Okay? Salamat sa Panginoon. Salamat. Muli magandang gabi. Salamat Sister LB at sa lahat ng mga kapatid na narito ngayon. So, napakaganda pong talata na iniiwanan sa atin ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7. Ito po'y kanyang pangako. At hindi lang kay basta pangako, ito po'y kanyang utos na if you abide in me, sinasabi niya. John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything in my name and it shall be given unto you. If you abide in me, kung kayo'y mananatili o magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito po'y pangako at utos ng Panginoon. At sa lahat po ng mga nakaantabay sa ating channel sa Ladder to Heaven TV, nanonood sa YouTube sa channel na ito, magandang gabi sa lahat at naway ang pagpapala ng Diyos ay mapasa inyo sa lahat ng dako kung saan man kayo naroroon, sa lahat ng dako ng Pilipinas at saan mang dako ng mundo. So pag-uusapan natin, let's talk about the beauty of being connected with the Lord. The beauty, ang kagandahan, the beauty of being connected with the Lord. Pagka sinasabing connected, tayo po ay we will keep in touch. Nagkakaroon po tayo ng kaugnayan sa Panginoon. Yung relationship po ay nagkakaugnay lamang kung ang dalawang partido ay nagmamahalan. Makinig kayo ha. The relationship will be connected when two persons love each other. The Lord displays His love and we also displays our love to God. Nagkakaroon po ng ng connections, ng mananatili. Naintindihan? So, sinasabi niya, if you abide, if you connect, if you abide in me, and my words. So the connector between us and God is His Word. The connector between us and God is His Word. You cannot connect the Lord without His Word. It is impossible to be connected with the Lord without His Word. Because the only connector that we have to the Lord is His Word. The only connector that we have with the Lord is His Word. Ang kanyang salita. Kaya nang ang tao ay pagka sinasabi, I love you, at saka yung isa naman ay sumasagot, I love you too, because of that word, they connected to each other. Amen. Amen. Hindi naman po pwedeng ang isa magsabi ng I love you at saka sinasabi ng isa ay wala akong pakialam sa'yo. So, they will not be connected. Naintindihan? Hallelujah. Praise the Lord. Sige, yung declaration natin. I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Oh, that is the word of the Lord. The words of the Lord is the only connector that we have, so that we will become partners of God. Partners. Tayo'y magiging kabiyak ng Panginoon in the Spirit. Kaya sinasabi ng Biblia,
sa pahayag na we are the bride and the Lord is our groom. Na siya po ay babalik upang ang kanyang bride ay kukunin niya. So the only connections that we have is the word of the groom. Hallelujah. Naintindihan? If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything in my name and it shall be given unto you. So how powerful is the word? That is the assurance, that is the decree. When you are connected with the Lord, the words of the Lord works in you. Ang kanyang salita po ay mananahan, mananatili, at siya po'y gumagawa doon sa iyong kalooban, yung salita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya na sa verse 3, sinasabi na sa John chapter 15 verse 3, kayo'y nalinis sa pamamagitan ng salita na aking sinasalita sa inyo. You are cleansed by the words that I have spoken unto you. And His word will become a fountain of life to those who believe, to those who obey, to those who trust Him, to those who have relationship with Him. Yung salita po ang pinangahawakan natin. Kaya pong salita po natin ay pinangahawakan ng Panginoon. If we really true to our words, we will obey Him because He is faithful in His word. Siya po ay, ang Panginoon po ay faithful, tapat sa kanyang salita at ng kanyang sinasabi na tayo ililigtas niya tayo. Ng sinasabi pagpapalain tayo, pagpapalain niya tayo. Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kahit na anong pong pagsubok ang dumating sa ating buhay, God will never leave us nor forsake us. Yan pong kanyang salita. So His word will become our key. Ang salita niya ay naging susi po ng ating pagtatagumpay sa buhay. Ang kanyang salita po ay nagiging susi upang tayo magtagumpay. At sinasabi niya, anuman ang iyong hingin ay aking gagawin pagka ang salita ko ay mananatili sa inyo, mananahan sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung mayroon kang pananampalataya, sasabihin mo sa bundok, lumipat ka doon sa dagat, ay ang bundok susunod sa iyong salita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ganun po kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Because the word itself is illustrated the power of the Lord. Nagpapakita po ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang salita. Kaya sa verse 8, sinasabi niya, here is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. Sa ganito, luwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at kayo'y magiging aking mga alagad. So the very purpose of God, why His word, sinasabi niya na dapat mananatili sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay magbubunga. At ang bunga po natin ay dalawa. Yung bunga pong spiritual na inward at saka yung bungang spiritual na outward. Yung bungang spiritual na outward, yan po ang nagbibigay luwalhati sa Ama sa pamamagitan ng mga tao na ating madala doon sa kaharian ng Panginoon. When we bring people to Christ, when we bring people to His kingdom, God will be glorified. God will be magnified. When we have the fruit of the Spirit, the Lord will be glorified and the Lord will be magnified. Bakit? Sapagkat kung sa iyong buhay ay nakikita ang bunga ng Espiritu, yung mga taong nakapaligid sa iyo ay makikita nila ang Diyos na tunay sa buhay ng isang tao. Makikita sa tao na nakapaligid sa iyo yung kagandahang loob ng isang tunay na nanampalataya sa Panginoon. Amen. So makikita na when they compared you to other, na sinasabi nila, bakit ito? Sabi niya, Kristiyano siya.
pero hindi nagbabago buhay niya. Bakit ito? Kristiyano din. Bakit nagbabago buhay niya? Bakit hindi na siya kagaya ng dating pag-uugali na kanyang nasanayan? Sapagkat yung taong may salita ng Panginoon sa buhay niya ay magbabago talaga, sapagkat ang salita ng Diyos, yun po ang magbibigay conviction sa iyo upang iwasan ang mga hindi ka nais-nais na mga gawain sa harapan ng Panginoon, na pagka ito'y labag sa kanyang kalooban, sapagkat ang salita ng Diyos ay nananahan sa atin, di natin gagawin yung mga ayaw ng Panginoon na ating gawin. Amen. Naintindihan natin? Itong mga batasan nga maot, ato na itong mailisdan, tungod kay ang Ginoong Diyos, dili siya gusto atong batasana. Natural na pagka ang isang taong may salita ng Diyos talagang nagbabago. Because the Word produce changes. The Word of the Lord produce changes. The fruit of the Spirit comes from the Lord, from His Word. Only the Spirit of God understand the Word of God. If the Holy Spirit reside in us, mananatili ang kanyang salita because naintindihan mo yung salita ng Ama. Naintindihan mo ng salita ng Panginoon because the Holy Spirit will interpret it in you. So that you will be able to understand the words of the Lord. Pagka naintindihan mo yung salita ng Panginoon, ibig sabihin, nagbibigay ito ng katuturan sa buhay mo. Nagbibigay ito ng kaliwanagan sa buhay mo. Kaya sinasabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama. Sa verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman, iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. The bond that we have is His Word. The only connector that we have is His Word. And it will be glowed. Ito'y didikit sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. The love of God glowed us to His Word. Didikit ang salita ng Panginoon sa atin pagka po tayo ay umiibig sa Kanya. Kaya yung taong mga in love, di ba? Yung mga salitang binibitawan ng kanyang minamahal ay kaniyang pinanghahawakan. Amen. Ikaw, tanungin ko si Tata Madrona. Yung na-in love ka, anong salita pinanghahawakan mo sa iyong minamahal? Yung love. Ha? Salita nga love. Sige, yun lang. Ito. Si Roslyn, anong pinanghahawakan mo na salita ni Jeffrey? Si Pastora Tata, tanungin natin, anong pinanghahawakan mo? Ha? Ikaw, Emily, anong pinanghahawakan mo? Diba, lahat tayo may pinanghahawakan. Kasi yung minamahal ay nangangako, at yung minamahal din naman na isang parte ay sumisingil ng pangako. Kasi yun ang pinanghahawakan niya. Amen. At minsan, ito ha, at minsan o kadalasan, sa tao po ay nakakalimot sa kanyang mga sinasabi. Yung isang parte naman ay tinatandaan pilit yung sinasabi. Kaya sinisingil mo ng pagdating ng panahon, sinasabi, yung sabi mo, ganito, 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 bakit ka nagbago, ganito, ganito, ganito. Minsan, nagiging ganyan din tayo sa Panginoon. Nung marami pa tayong problema at pinagdadaanan sa buhay, kung ano-anong pinapangako natin sa Panginoon, na siya paglingkuran ng taos puso, nang siya sambahin, kung ano-anong pangako, na sangkatirbang pangako. Pero nang pagka nakaraos na sa mga pagsubok sa buhay,
Isa-isang nakalimutan yung mga pangako. At ang Panginoon po ay hindi nakakalimot. Isa-isa din tayong sisingilin sa bawat pangakong ating binibitawan. Amen. Hallelujah. Kaya yung Panginoon po ay may pangako sa atin. And siya, if you abide in me, and my words abide in you, you can ask anything. Kayo dyan sa YouTube, ito sasabihin ko sa inyo. Pagka ang Panginoon ay nagsasabi at nangangako, kanyang tutuparin. Because God will never lie. Hindi po ang Panginoon ay nagsisinungaling. Mahal ka ng Panginoon. Minsan sa buhay mo, naisipan mo nang tapusin ang buhay mo sa katerbang problemang hinaharap mo. Ito sasabihin ko sa inyo. Mahal ka ng Panginoon, wag mong sayangin ang buhay mo. At ang Panginoon ay tumawag sa iyo. At sinasabi, "Come to me, all of you who are tired and carry heavily laden, for I will give you rest." His love will give us rest. His love will give us peace. His word will give us assurance na mahal po tayo ng Panginoon. Wag po sayangan ang buhay mo, wag mo sayangin ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Maniwala po kayo sa Panginoon, sundin niyo po siya. Ano man ang kayong kinaharap ngayon, ang salita po ng Diyos ang tutulong sa iyo. Sinasabi niya, ano man ang iyong hiling ay, ano man ang iyong ibigin ay tutuparin sa inyo. Ano man ang iyong nais ay iyong matatamo. Kung ang Panginoon po ay nananatili sa atin at ang kanyang salita ay nananahan sa atin, sapagkat yan po ang patunay na iniibig natin ang Panginoon. When you hold the words of your loved ones, bisan pag unsaon siya daot, di jud ka mo tuo. Maglagot na lang ka. Yan. Sa sigig pang daot. Ngano man, sapagkat nakilala mo yung minamahal mo. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Alam din niya na minsan nangangako tayo, mayroon tayong hindi tinutupad na pangako. Subalit ang kanya pong pagmamahal ay dakila, sapagkat sinasabi niya sa kanyang salita at hindi po niya kayang bitiwan ang kanyang salita. Hindi niya kayang hindi tuparin ang kanyang salita. Kaya hanggang ngayon buhay pa tayo, kahit maraming bisis tayong nagkakasala sa kanya, nagkakamali sa kanya. Ilang bisis tayong nagsisinungaling sa kanya. Ilang beses tayong lumalayo sa kanya, subalit ang Panginoon po ay nananatiling tapat. Amen? Kaya ang katapatan niya tunay at dakila. Ang pag-ibig niya ay wagas. Sana naman po ang ating pag-ibig sa Panginoon ay wagas. Sana naman po ang ating pag-ibig sa Panginoon ay tunay. At magiging tunay lamang ang ating pag-ibig sa Kanya kung ang Kanyang salita ay ating pinanghahawakan at ang Kanyang salita ay nanatili sa atin. Sapagkat, ulitin ko, yan po ang patunay na iniibig natin ang Panginoon pagka ang Kanyang salita ay nandyan sa atin. Pinanghahawakan natin. That is trust. It is impossible to trust anyone whom you do not love. Amen. Napaka-imposible pong magtiwala sa tao na hindi mo kilala at hindi mo mahal. Imposible po. Kaya yung may mga taong ipinagkatiwala ang kanilang sarili sa isang taong minamahal nila. Ibinigay ang kanilang sarili sa taong minamahal nila. Kaya ibinigay po ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin sapagkat mahal po tayo ng Panginoon. Siya po ay nagpapako, siya po ay nagdurusa na wala naman po siyang kasalanan, tayo ay nagkasala.
Siya hindi nagkasala, subalit ang lahat po ng parusa, ang lahat po ng kapighatian, lahat po ng pahirap ay kaniyang tinanggap. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ayaw niya tayong mahiwalay sa Kanya. Kung titingnan po natin, nagiging martir ang Panginoon sapagkat minsan yung pag-ibig natin sa Kanya nawawala, subalit ang pag-ibig niya ay nananatili sa atin. Nananatili tayong minamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga loopholes, up and downs, unfaithfulness. Nananatili po ang Panginoon. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang salita ay kanyang pinanghahawakan sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang pagkasinasabi ko ay aking gagawin. Kaya sinasabi niya, pagpapalain niya yung mga taong ang kanyang salita ay kanilang pinanghahawakan. At ang kanuman ang kanilang nais, kaya sinasabi sa awit 37 verse 4, delight yourself unto the Lord. How the Lord's delight to us? By keeping His word. How the Lord delight to us? By obeying His word. How the Lord delighted to us? By applying the words that we receive from Him. I-apply po natin ang ating mga napakinggan, ang ating natutunan. I-apply po natin sa bawat araw-araw, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And day by day. So, yan po kagandahan when we are connected to God. When we have problems, God will take over. God will help. God will rescue us. Because of His word. Sapagkat yung salita niya po, ayan po ang nagiging buhay natin. At ang pananampalataya natin ay nabubuhay sa kanyang salita. Ang ating pananampalataya, our faith, nagkakaroon po ng buhay dahil sa kanyang salita. Faith comes by hearing the words, and the message comes from Christ. Kapag kasi nasabi ng Panginoon na ililigtas tayo niya sa pagdating sa problemang katakot-takot na problema, magkakaroon po tayo ng paniniwala ang Panginoon ay nandyan at kailanman He will never abandon us, He will never leave us. Kaya nagkakaroon tayo ng kagalakan sa kabila ng kapighatian, nagkakaroon tayo ng kasayahan sa kabila ng pasakit sa buhay. Bakit? Sapagkat yung kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng lakas. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount their wings like eagles. Inahalin tulad po niya tayo sa agila. Ang paborito po ng agila ay ang bagyo sapagkat the eagles will fly above the wind of the storms. Lilipad po yung agila mas mataas pa kaysa hangin ng bagyo. Kaya may isang awit, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you are God. How can we know that He is God? Because of His word. How can we know that there is heaven and hell? Because of His word. How can we know that God prepared a place for us? Because of His word. How can we know that there is God? Because of His word. How can we know that we have the future in God? Because of His word. So dapat po ang salita niya ay mananatili sa atin at ang panghahawakan natin. Yan po ang nagiging connector po natin sa Panginoon. At yan po natin mapakita sa Kanya na mahal natin ang Panginoon pagka yung salita po niya ay ating sinusunod. John chapter 14 verse 15, sinasabi niyo po sa Kanyang salita, if you love me, keep my commandments. Lahat po tayo magsabi, if you love me, keep my commandments. If you love the Lord, keep His commandments. Keep His word. Follow His word. Follow His word. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, follow His word. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kayo po ay pinagpapala sa mensaheng ito at sa programang ito, yung kayo pong ang nakaantabay sa YouTube, please like, share, and subscribe
At you can also send your prayer request by comment sections. Kung meron po kayong mga ipanalangin at kayo pong nasa virtual set up pong ito, we will hold the word of the Lord. Hawakan po natin ang kanyang salita. Amen. Let us pray. Father God, I declare and I decree that we will always be connected to you by your words. Sapagkat sinasabi mo, Panginoon, na kami po ay magiging mananatili, magiging tunay, magiging totoong lingkod, at magiging totoong nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita na ito po'y mananatili sa amin. Tulungan niyo po ng iyong salita, Panginoon, tulungan niyo po kami ng iyong salita ay magiging kabahagi ng aming buhay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, na pagalingin niyo po by your word, sinasabi mo. Salita mo ang nagsasabi, Panginoon, by your wounds we are healed, and by your stripe we are delivered. I declare and I decree, O God, that every one of us will be delivered from any kinds of infirmities, from any kinds of sickness and disease. I rebuke the spirit of cancers that oppress. Kung meron man pong nanunood, nakikinig na may cancer, I rebuke the spirit of cancer, rheumatoid arthritis, congenital heart disease. Ikaw po yung nanonood ngayon na may karamdaman sa buhay. Huwag kayong matakot, huwag ka pong mag-alala. Kakikita po ng Panginoon ang iyong situations. And I declared, as you declared it, sabihin mo, I will not die, I will live and declares the works of the Lord. Father, we thank you for touching those people who have been sickness and disease. Lahat po, Panginoon, na may utang, I declared it, O God, cancel all their utang, Panginoon. I declare and I decree it. I dismantle the spirit of crisis upon, God, your people who's watching online in the name of Jesus Christ and all the members of the ladder to heaven. I rebuke the spirit of crisis. I rebuke the spirit of crisis in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Cover the blood of Jesus. Oh, you will be covered by the blood of Jesus. Lord, sanabi mo, Panginoon, speak and it shall be manifested. And I proclaim, O God, I decree it, O God, lahat po ng mga kapatiran, Panginoong Diyos, sa ladder to heaven, they will be blessed, they will be healed, and they will experience, Lord God, hallelujah, Rada Sakaraba Shedereya Sikarabahande. They will experience, O God, the anointing of blessing, the anointing of holiness and righteousness. Let your righteousness will reign to every heart, to every family. Allow the ladder to heaven will be established, O God, upon their household. And let your angels ascending, descending, O God, in Jesus' name. And you're watching, O God, in YouTube, in every household. Lord, your ladder, O God, the ladder that Jacob sent, Lord God, will also be established upon their household. And let your angels ascending, descending upon every household who are watching us, who are subscribed to us, O God, in Jesus' name. And I proclaim the anointing that break the yoke of the devils, that break the yoke of sickness and disease, that break the yoke of oppressions, in Jesus' name. Get out, get out, get out. Let every chain be broken down. Let every wall be broken down. And let these people experience your power in the name of Jesus. Rada Sakarabahanda Daya Sikarabahande. Whatever challenges, O God, na kanilang hinaharap, they will overcome it by the blood of Jesus Christ and by the power of your words, O God. The power of your words manifested upon their lives and upon every mouth, Lord God, sinasabi mo. Those who confess will receive it. Those who believe will experience it, O God. And I proclaim your power will cleanse us. Your name will cleanse us, O God. Your blood will cleanse us and your word will cleanse us. There is healing in your name and there is power in your words. I declared it, O God. It will be manifested once again. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen.
God bless everyone, and keep watching and subscribe so that you will be updated to the videos po. Marami pa pong pagtuturo ang aming ituturo sa inyo, yung mga nanonood po sa atin sa YouTube at saka sa online, sa Facebook. I declare your blessing upon you. The Lord will bless you and keep you. In Jesus' name, God bless.